Okay no, so naputol ta sa ato ang live stream. So padayon ta sa ato ang discussion. So diri na ta sa unsa ang mga peste na pwede mo atake sa ato ang kalubinan. Ang peste apan pwede nato silang pugnan ug makontrol aron dili mo dako ang ilang kadaot. So kanino ang pyramid of tactics? So makita nato ang pyramid of tactics na ay pipila ka pamaagi kung unsaon pagsugpo ang mga peste sa ato ang area. So naatay cultural method pinaagi sa good sanitation, habitat and modification. So kailangan maghinglo ta sa ato ang area para dili dapuan og peste dayon ang ato ang kalubinan. Physical and mechanical control, pwede ta mo gamit ni ana gamit ang mga barriers, trap, crop or screen or kanang mga gamit na pwede natong gamiton sa pagsugpo sa mga peste na pwede mo atake sa atong kalubinan. Biological control, gamit ang mga organisms no or mga natural enemies na naa sa palibot sa atong area na pwede makatabang sa pagsugpo pod sa mga peste na moatake sa atoang lubi. Chemical control, sa chemical control, muuna na siya ang chemical treatment nato na pinaka-last option, no, gamit ang chemical treatment. So nganong kinahanglan man na i-last choice ang chemical para mapanalipdan ang ani, ang panglawas sa tao, ang mga mapuslanong mananap kay syempre kung magamit ta og chemicals, no, sa atong area mag-spray ta og chemicals, ang natural enemies nato posible silang mamatay. Og proteksyon sa atoang kinaiyahan. So muna siya ang rason nganong kinahanglan nato siya ilas option ang chemical treatment mo. Ambak lang ta sa chemical treatment kung dili na makaya sa cultural, sa physical mechanical, sa biological. So dira na ta mo ambak sa chemical treatment. So karon atong ila-ilahon kung unsa ang mga peste na pwede makadaot no or kasagarang mo atake sa atuang kalubinan or sa atuang lubi. Atong ila-ilahon. So mao ni siya ang Brontispa longissima. So makita nato sa screen, mao ni ang dagway sa atong Brontispa, no? Naa siya'y black sa iyahang tunga sa iyang lawas. Sa upper na lawas niya padulong sa iyang ulo, orange to yellow ang iyahang color. So mao na ang ginatawag nato na Brontispa. Ang Brontispa, pwede siya mo damage or pwede siya mo atake sa seedling stage ug sa katong lubi na nagbunga or katong mga matured na mga lubi. So atong ila-ilahon no ang life cycle sa Brontispa. Sa makita ninyo sa inyong mga screen, gikan sa iyang egg padulong sa adult 35 days pwede mag-emerge ang Brontispa. So ingon ana siya kapaspas kung dili nato siya mapugnan sa atuang area. 4 days sa egg, 23 days sa larva, 6.5 days sa pupa ug after ana mahimo siya og adult. 120 to 260 days no sa dira siya sa atong area magpundo kung dili nato siya mapugnan. So makita nato diri sa atong mga screen no ang larva o ang adult na Brontispa mauna siya ang maghatag og dakong kadaot sa atuang area or sa atuang lubi no ang larva ug ang adult. Ang larva ug ang adult siya ang mukaon ug mukutkot sa ibabaw sa dahon sa lubi, sa bag-ong dahon sa lubi. In short, katong dahon sa lubi na wala pa ni bukhad or katong udlot. So dira siya magpundo mo na iyahang atakihon. Maong inigkabukhad sa dahon no sa seedlings nato kung atong mabantayan, kung makita nato sa inyong mga area, matan-awa nato na inigbukhad sa dahon sa lubi nagiatake og Brontispa, mura siya og nangasunog. So ingon ani iyahang mga kinan-ano makita nato sa atong mga screen, mura siya nasunog, gipangkutkot niya, gipangkaon niya ang upper layer na tissue sa dahon. So take note lang pud no mga ka-agri no nasa 23 days no na larva stage niya dira ra siya magpundo hangtod maghamtong na siya. So kinahanglan gyud nato sugpuon gyud ang Brontispa. So unsa man ang mga nagkalaing-laing pamaagi no sa pagsugpo or
pagkontrol sa mga damage sa Bruntispa. So naatay nagkalaing-laing pamaagi. So dirita sa cultural method, pruning and burning of infested leaves. So makita nato sa mga screen, no, kani siya seedlings ni siya o wala pa ni siya nagbungang lubi. So atong buhaton ani, atong kuhaon o iprune nato ang maang side sa pikas na bahin sa lubi. Kung sa seedlings pa na siya, kung ang pikas bahin, atong tan-awon ang udlot. Bukikio nato ang udlot kung asa ang gidamage dapit sa Bruntispa. Karon, kung makita nato na sa pikas bahin ang kanang gidamage sa Bruntispa, pwede nato ni siya iprune or putlon. Unya, ato siyang isulod sa cellophane kay para dili mo transfer ang insekto sa pikas pud bahin na seedlings. Unya, ato ni siyang sunugon. So next, no, pwede ta mo gamit og biological control na mga pamaagi. Use of WMF or white muscardine fungus or green muscardine fungus. Kani siya is usa ni siya kaamag, no, na pwede nato gamiton i-spray sa seedlings or katong kung kaya pa ma-spray sa mga lubi na maabtan pa sa spray, pwede nato siya gamiton. So take note lang pud mga ka-agri na during sa spraying nato, no, example mag-spray ta aning green muscardine fungus, sama sa kung giingon ganina na ang Bruntispa dito lang siya magpundo sa dahon na wala ni bukhad or in short sa udlot. So kinahanglan kung mag-spray man lang gani mo sa inyong seedlings or sa inyong lubi, dito gyud ninyo ig-on sa udlot kay para mamatay ang Bruntispa. Kay ang Bruntispa dito na siya magpundo, wala na siya gapundo sa nibukhad na dahon. Okay, sa biological control, isa pud aning ato ang natural enemies, no, mga putsukan. So daghantang nagkalain-laing mga putsukan dito sa ato ang kalubinan na makita nato. So ang atong buhaton ani, panalitda nato ni sila, no, kinahanglan na ato ni silang ipabilin sa area kay dako kaayo ni silang tabang para mapatay nila ang Bruntispa. Pero unsa man ang kaayuhan ani, no, na mga putsukan kani mga natural enemies nato. Ang putsukan pwede sila mangitlog sa larva ug sa pupa sa Bruntispa. So inig pagpangitlog ana nila sa larva ug sa pupa na Bruntispa na stage, no, ang ilahang anak anak man na sila, ang ilahang katong ilahang itlogan man to nila. So katong itlog mahimo silang adult na mga putsukan. So kato siya na mga putsukan, pwede sila mukaon sa Bruntispa or sa adult na Bruntispa. Earwigs, so biological control, pwede ta mo gamit sa earwigs, no, or kani ginatawag nato na sipit-sipit. So dako kaayo ni siya og kanang kaayuhan pod sa ato ang kalubinan. So ang purpose sa earwigs, siya ang mukaon sa itlog sa Bruntispa ug sa larba ug sa uban pang mga insekto na pwede makadaot sa ato ang lubi. Yes, pagkahuman sa biological control, kung dili makaya sa cultural, sa mga pruning or grabe na gyud ang infestation, no, maabot na ta sa pruning, sa cultural, sa biological, pwede ta mo ambak sa chemical treatment or sa chemical method na itong gamiton. So pwede ta magamit og trunk injection. Kaning trunk injection para ni siya sa katong dagko na mga lubi, no, naa na jud siya trunk. So example, pwede mo gamit og Actara or any systemic na mga insecticide na pwede gamito nato, no, atong buhaton gikan sa ground, no, sa lubi 1 meter lang gikan sa ground. Pwede ta magbangag dira, unya ang ato ang i-inject katong insecticide na pwede nato gamiton. Then sa katong seedlings pa na mga lubi or katong lubi pa na kaya pa nato isprayhan, no, kitay mag-spray. So ingon ani atong buhaton, kung nakita ninyo sa screen, nag-spray sila. So ang ilang gibuhat, ilang gibuki tong na dahon or udlot sa dahon sa lubi or katong dahon na wala pa ni bukhad kay dito ra ang Bruntispa. So ilahang gihantod, spray nato ug hantod siya mo tulo. So yung ana siya, no,
So dili na nato kinahanglan isprihan ang katong nagbukhad na dahon. Dito ta mag-spray gyud sa katong wala pa ni bukhad na dahon na giatake sa Bruntispa. Okay no, so mauto ang ato ang pirmirong peste no na pwede moatake or kasagarang moatake sa ato ang lubi. So diri na punta, next na punta na pwede moatake sa ato ang lubi. Okay, so kani makita man nato sa atong mga screen, kabalo kong kaila mo kung unsa ni siya na mga na insekto no na pwede mo atake sa ato ang lubi. Mo ni siya atong ginatawag na rhinoceros beetle or bakukang. So kani siya na bakukang, kani atong giingon na itom na bakukang kani siya. Pwede ni siya maghatag og dakong kadaot no sa ato ang area or sa ato ang punuan sa lubi. So okay, ang bakukang, ang adult stage sa bakukang, so ato sang ila-ilahon no ang life cycle sa bakukang. So ingon pa diri ang itlog sa bakukang mahimo siya og 7 to 8 days. Human ana, maglarva siya so 80 to 130 days. Mopupa siya sa 14 to 29 days ug mahimo siyang adult. Sa adult na stage, kaya niya magpabilin sa atong area hantod 4 ka bulan. So sa ato pa kung dili nato ni siya masugpo, no, kung di nato siya makontrol kaning bakukang, muhatag ni siya og dakong kadaot sa ato ang area. Unya take note pud mga kaagri na ang babaeng bakukang kaya niya mo itlog og at least 100, no? 100 ka eggs or sobra pa. So ing ana kapaspas ang iyahang life cycle no kung dili nato siya masugpo. So next no, mo ni siya ang adult stage. Ang bakukang pwede siya mo atake sa unopened leaves. So katong wala pa nagbukhad na dahon, muuna ang iyahang atakihon. Pwede po siya mo atake sa takong, no, kanang nagaprotekta sa inflorescence sa ato ang lubi, o pwede po siya mo atake sa bud no sa ato ang lubi or sa kanang bud sa lubi. So unsa man ang mga damage sa bakukang no para mailhan nato na damage sa bakukang ang lubi. So ingon ani, kung tan-aw nato ni sa atong mga screen, kung mapansin nato ang dahon, naa jud kay makita sa dahon. So kana siya natin mailhan, no? Muuna siya ang damage by rhinoceros beetle or sa bakukang. Muatake ni siya pagkagabi kay ang bakukang manggod mga kaagri is nocturnal na siya. So gabi na siya mo atake. Ang iyahang damage mukaon sa bag-ong dahon sa lubi. Mahimo kini og V-shape, no? V-shape og triangle cuts na mura og giguntingan sama aning naa sa inyong screen no, mura gigunting-guntingan ang inyuhang dahon sa lubi. Ang bakukang no, naa man na siya horn or kanang iyahang kanang sungay no. Ang sungay sa bakukang mauna iyahang gamiton para mosulod dito sa unopened leaves sa tunga-tunga sa dahon sa tunga-tunga sa wala pa ni bukhad na dahon. So muna iyang gamiton dito para makasulod sa tunga sa dahon, no? Unya iyahang pangkaunon. So muna siya, munang inigkuan sa dahon, nigbukhad sa dahon, mahimo na siya og ingon-ani na siya giguntingan. Ang bakukang pud usab, pwede siya mo atake sa katong seedlings pa, no? Dili lang katong lubi na nagbunga ang ilang atakihon, pwede gihapon mo atake sa seedlings, no? So makita sa inyong screen, pwede siya mo atake sa seedling stage sa coconut, pwede po siya mo atake sa oil palm. Okay. Asa man nato pwede makita, no? O asa ang mga balay puloy-anan or asa ang sila pwedeng magsanay ang bakukang kung asa sila pwede mudaghan. So naatay nagkalaing-laing pwede nila punduhan. So unsa man nila mga breeding sites, kaning corn cobs, mga pakaw sa mais na nangalata, isa na sa ilahang balay puloy-anan. Sugar cane or bagaso no sa kanang tubo, pwede nila na isa sa balay puloy-anan nila. Coco debris, kanang mga coco logs nato na nagpabilin sa area na wala na nato gigamit, no? Isa na siya sa pwedeng balay puloy-anan sa bakukang. Animal manure, pwede gihapon animal manure katong mga hugaw sa atong mga hayop na nagpabilin sa area. Na grabe na ang gapundok, no? Pwede siya kanang balay puloy-anan o dira sila pwede magsanay.
sawmills, so mga bagaso no gikan sa atong coconut stump no, kani siya na coconut stump katong mga gipang putol na mga lubi no, gipang putol na mga lubi kana siya malata na siya sa ilalom, posible na siyang balay puloy-anan pod sa bakukang. Nangalata na mga kahoy, pwede siya balay puloy-anan sa bakukang, o katong mga nangalata na poste na kahoy, so isa po na siya no, pwede siya balay puloy-anan sa bakukang. So unsa ang atong pwedeng buhaton no para makontrol ang damage o makontrol ang kadaot sa bakukang sa atoang area. So moagi ta sa cultural control. So atong unang buhaton gyud mga ka-agri is ang paghinglo or farm sanitation. Hingluan gyud nato ang palibot sa atoang area. Katong mga breeding sites na pwede balay puloy-anan sa bakukang, kinahanglan ato to siyang kuhaon sa area para wala na'y punduhan ang bakukang sa area. Okay, utilization of coconut timber. Kung kaya nato siya i-utilize ang mga coconut nato no into decorative purpose, gamito nato kay para wala puy balay puloy-anan ang bakukang ni ana. Then pwede ta mag-apply or pwede ta magtanom og cover crops no? Cover cropping to conceal breeding places of rhinoceros beetle. So kung kuan, pwede ta magtanom og mga cover crops sama sa mani-mani or kalapugonyum no kay para matabunan tong mga breeding sites sa bakukang. Or ang uban, pwede gani magtanom og kanang cassava or kanang pineapple sa ilalom sa kalubinan kay para matabunan ang breeding sites sa bakukang. Okay no? Fertilization of infested palms, husto na pag-abuno sa lubi. So dapat kinahanglan abunuhan nato ang lubi kay para layo siya sa sakit, di ba? Kay kung ang lubi layo sa sakit, ay kung ang lubi giabunuhan, dili siya dayon-dayon atakihon. Kung atakihon man gani siya og peste, dili siya dayon-dayon matay kay naman siya abuno or himsog man siya. Yes no, ang isa pod natong pwedeng buhaton is ang manual extraction, mano-mano na pagkuha no, pagkuha sa bakukang sa atuang lubi kanang sa crown no, gamit ang kanang kauit no, pwede nato na siya gamiton kay para makuha tong adult na bakukang. Take note pod mga ka-agri na sa life cycle sa bakukang ang pinakadakong makahatag og kadaot sa atuang area is ang adult niya, adult stage sa bakukang. Okay, pwede po ta mag-apply og coal tar no? O coal tar kan para sa kanang mga samad-samad sa bakukang. Ang coal tar pwede to gamiton isip kanang dressing no, kay para dili siya sudlan og mga mananak, especially ang bakukang. Yes, sama sa kong gingon ganina, inspect palms regularly and hook out the beetles. So magamit ta og kawit. Mga kaagri, kinahanglan gyud natong inspeksyonon kanunay ang atuang lubi kay para mahibal-an nato kung unsa ang mga peste or magkalaing-laing peste na niatake sa atuang punuan sa lubi. Biological control. So, after sa cultural method, naatay biological control no na pwede nato gamiton. So, use of green muscardine fungus. So, sama sa kong giingon gaina sa Brontispa, naamon tay GMF dito, diri sa bakukang, pwede ta mo gamit og GMF or kaning green muscardine fungus. Isa ni siya kaamag no na pwede nato gamiton. So, makita nato sa mga screen nato, maghimo ta og lag trap no sa atuang area. Kung grabe na ang infestation or nakita nato na sobra na sa 10% ang infestation no o kanang damage sa atuang bakukang sa area, pwede ta magbuhat og lag trap. So kani siya na lag trap pamaagi ani, kung makita nato sa atuang mga screen naa siya mga kukulags or kanang kahoy sa lubi, mauna siya atuang gamiton. Ang kalaparo ni ana is 1 meter by 1 meter ang iyahang kalapdon, no? Unya, ang iyahang kahabugon gikan sa ground is at least, no? At least tunga sa metros. So kani siya magbuhat tag trap or kanang atong itrap ang bakukang.
para dili mo dako or dili siya managhan. So atong buhaton sa log trap, mag-install ta ni ana sa area, butangan nato og bagaso baron, mga pakaw sa mais, mga kanang mga sagbot na nangalata na. Kay kana siya mauna siya ang gusto sa bakukang, no? Gusto sa bakukang. So dira na siya mo dive. Karon, inig mo dive siya dira, before ta mabuhat, butangan nato siya og GMF kay para inig dive sa bakukang, no? Dira siya mag itlog, dira siya ang larva. So dili na siya mo adult stage kay ang larva mamatay na siya sa GMF. So ingon ani ang iyahang dagway. Muni siya ang GMF infected sa beetles, no? Mamatay ang larva, mamatay pud ang adult. So kani pheromones, no? Kani siya pheromones, pwede ni siya magamit as a chemical control ang pheromones, no? Para sa bakukang. So kani siyang pheromones, kung makita nato sa ato ang mga screen, naa siya'y PVC ug naa siya'y pheromones. Ang pheromones mura na siya og kindi. Humot ni siya, no? Humot ni siya na kanang pwedeng itrap sa bakukang. So yung ani ang iyahang buhaton. Ang ani ang pag-install. Mag-install ta og pheromones, kinahanglan naa ta og naatay PVC. Sa ibabaw, no, buslutan nato ang PVC sa ibabaw, ibitay nato ang pheromones. Mas maayo ang ubos sa PVC magbutang ta og balde. Kay para inigma ang pheromones manggod mga kaagri, humot ni siya. So ang bakukang paborito niya kay madani siya sa kahumot sa pheromones. Since ang PVC kay slide man siya, so ang makuan siya, makasimhot siya sa pheromones, musulod siya sa PVC, mas-slide siya padulong sa balde. So after 2 days, no, gikan sa pag-install nato og pheromones, i-check nato ang ato ang PVC. Unya makita nato sa ato ang balde na naay mga bakukang, no, na mga adult. So kinahanglan ato kining patyon. Pero kung naapod mo GMF mga kaagri, pwede gihapon nato butangan ang balde, no, nagibutangan og PVC. Kung sa ibabaw butangan og pheromones, sa ubos sa balde butangan og GMF kay para ang bakukang ritso sa GMF posible siyang mamatay pamaagi sa GMF. Okay, so humanata sa ato ang rhinoceros beetle, no, na bakukang na pwede mo atake sa ato ang lubi. So diri na punta sa isa ka bakukang, no. Paminaw nako, nakakita na gyud mo ani sa inyong area, no. Kani siya ang ginatawag nato na Asiatic palm weevil, no, o coconut palm weevil, no, na pwede mo atake sa ato ang kalubinan. So lahi iyahang dagway sa rhinoceros kay sa tong makita ganina, ang rhinoceros beetle nato na bakukang, no, gapundol lang siya o gapangitlog siya sa katong mga hugaw, no, mga hugaw na butang or katong mga tai sa hayop. So dira siya nagpundo. Kaning Asiatic palm weevil is lahi siya color kay matan-aw nato sa iyahang lawas na asyay pula. So lahi pud ang iyahang damage pud sa ato ang lubi. So muni siya ang kanang life cycle sa ato ang Asiatic palm weevil. So unsa may mga timailhan, no, na ang atuang lubi giatake sa Asiatic palm weevil. So tan-awon nato ang atong punuan sa lubi, i-check nato siya kung naay mga lungag or naay mga bangag-bangag ang lawas sa lubi sa trunks, no. Tus kung makit-an pud nato na naay mga itom na mga liquid na katas na itom na liquid, posible na kana inyong punuan giatake siya sa Asiatic. Nangalaya na mga dahon, no? Nangalaya na mga dahon. Kana siya, isa po na siya katimailhan, no? Natingala mo na nikalit lang og kalawos ang inyuhang dahon sa lubi. So basin giatake na siya og Asiatic. Og nahugno ang tumoy sa lubi. So unsa man, no? So ato sang ila-ilahon, no, ang life cycle sa atuhang Asiatic. So ang Asiatic nato 3 days siya sa egg, no? 38 days sa female na larva, sa male na larva, no, sa iyang molts 35 days siya.
Sa pupal o sa pupal cocoon, no? 1 to 19 days. So lahi siya, no, sa female o sa male, 12 to 19 days. Unya mahimo siya adult, no? 63 to 109 days sa male o sa female. Ay, after mahimo siya kanang cocoon, no, sa 1 to 19 days sa female, 12 to 19 days mahimo siya og adult. So muna siya. Ang adult na Asiatic, no, take note po mga kaagri na kaya niya mulay og eggs, no, kaya niya mangitlog 162 to 350 eggs, no. No. Kung sa males, ang iyahang kadugayon sa atuang area, kung ato siyang pasagdaan, maabot siya to 63 to 109 days. Sa female, 39 to 72 days. So ing ana kapaspas, no, kung dili nato sila kanang kung di nato siya pugngan sa atuang area. So unsa may mga kadaot niya? Unsay mga kadaot sa Asiatic? Ug asa man siya pwede mo atake, no? Musulod siya sa samad sa punuan ug mangitlog. Yes, tumakit-an nato ang ang slide ganina, no? Atong siyang i-review ang slide. So musulod siya sa punuan sa lubi, no? Muna iyahang buhaton. Dili siya dito magpundo sa katong mga hugaw, kung dili dito siya musulod sa punuan sa lubi. Ang ulod niya o ang yang larva, magbuhat siya og tunnel sa sunod sa punuan sa lubi. Munang ang mga lubi nga giatake og Asiatic palmweevil, kung ato siyang tuktukon, no, halo siya, wala siya'y sulod. Kung ato po siyang paminawo na ay mga nagausap-usap sa kuan sa sulod sa punuan sa lubi, muna iti mailhan na giatake na siya og Asiatic palmweevil. Unya, ang lubi mahimong mahuyang og mamatay. So unsa man ang atong pwedeng buhaton, no, para masugpo, no, para makontrol ang damage sa Asiatic. So atong buhaton, kolektahon nato o tanggalon nato ang mga parte sa punuan sa lubi na gi-atake. Kolektahon o gubon ang ilang mga balay puloy-anan. Sa tupa kung naatay mga nagtindog pa na mga lubi sa inyong area, no, na giatake, mas maayong ato siyang gubon. Unya, likayan ang pagsamad-samad sa lubi kay pwedeng mahimong entry point sa Asiatic. Yes, kung naamanggoy samad-samad ang ato ang lubi, dira na siya kanang musulod, no, kay kanang Asiatic manggod humot kay na sa iyaha ang lawas sa lubi, labi na kanang parte sa lawas sa lubi na naibangag, no, humot kay na siya sa Asiatic. So unsa man naapatay biological control na pwede natong gamiton. Pwede ta mo gamit og GMF, pero ang GMF under sa trial pa man siya hinuon. Pheromone trapping, pwede ta mo gamit og pheromones. Kung gaina sa atong bakukang na pheromones, pwede gihapon nato gamiton sa kanang Asiatic. Unya sa chemical control, no, pwede ta mo gamit og any systemic na pesticide or botanicals, no. Atong buhaton is bubuan ang ibabaw sa lubi na chemicals, bubuan og chemicals. Unya, trunk injection, pwede gihapon ta mo gamit og trunk injection kung grabe na gyud ang kadaot sa Asiatic palmweevil. Okay, so mao to siya ang mga katong Bruntispa, bakukang og Asiatic, no. So tabok na pud ta diri sa coconut scale insect. So kani siyang CSI. So take note pud mga kaagri, no, kani ang CSI is very kanang kuan kaayo. Kinahanglan gyud natong kanang i-monitor, no. I-monitor gyud nato ang atong kalubinan kay kani siyang CSI lahi ra gyud ni siya sa ubang mga peste. Kay kaning CSI dali kaayo ni siya mudaghan ug maglisod na ta og control ani kung kani ang mudako ang iyahang infestation. So unsa mading coconut scale insect? Usa ka gamay na kaayo na peste na musuyop sa duga sa dahon sa lubi. Kasagaran motapot siya sa ilalom sa bahin sa dahon sa lubi ug sa kanang sa ibabaw. Ug dali kaayo kini mudaghan kung dili nato ma-control. So muuna ang dagway, no, sa CSI nato. Ingon ani ang mga dahon nagipang-atake o CSI. So makita nato sa
atong mga screen. Take note pod no na ang lubi nagiatake sa CSI, magilo ang iyahang dahon. Unya, syempre kung magilo iyahang dahon, muubos ang iyahang photosynthesis kay kabalo magyud mga kaagri na ang dahon sa lubi mauna siya ang source of food sa atuang punuan kung diin makahatag siya og kanang bunga. So sato pa kung ang dahon sa lubi atakihon siya og peste, dili siya makahatag og maayong bunga sa atua. Mga timailhan sa infestation. Na ay daghang gagmay nga puti, no? Makita nato sa mga screen. Yellow ug brown nga lingin nga murag panit nga nagtapot sa dahon. So munay timailhan na ay coconut scale insect. Pero sa mga kaagri pud no, sa diri sa Region 11, so wala patay na record no sa CSI no. Hinuon naaman tay duha ka klaseng CSI. Kaning Aspergillus rigidus ug Aspergillus excessus. So kaning Aspergillus rigidus mao jud ni ang CSI na grabe kaayo grabe ang iyahang kanang maglisod na taog control kay grabe kapaspas ang iyahang infestation. Pero kaluy-an po diri sa Region 11 wala pay ingon ana na kanang record no, wala pay ana nahitabo. Munang kinahanglan gyud nato i-monitor gyud ang atuang kalubin-an kung kay base natay makit-an na mga kanang talagsaon na mga piste na pwede or mga insekto na maghatag og dakong kadaot sa atong kalubin-an. So naatay mga local diri ano kaning Aspergillus excessus pero lahi ra na siya sa Aspergillus rigidus. So muuni siya ang damage no sa CSI kung makita nato sa atong mga screen murag nangalawos na mga lubi na nangalawos siya, nag-brown siya. So ingon ana ang iyahang kadaot no. So syempre sa iyahang dahon sa makita nato na sa screen no, dili siya mohatag og saktong bunga kay sa dahon pa lang gani niya dili na siya green. So unsa man ang atong angay buhaton no para makontrol ang CSI. So naatay cultural management na buhaton, leaf pruning and burning to reduce pest population. So kanang atong kwaon no, ang mga kwaon ug tanggalon ang mga nataptan sa peste no kaning mga dahon ato siyang sunugon kay para mapugnan ang pagkalat sa maong peste. Kung sa mga tag-as na ng mga lubi, 24 na ika-24 na dahon sa lubi to below, ato siyang tanggalon kay para makontrol ang iyahang infestation. Sa chemical control, so pwede ta mo gamit og chemical control kung grabe na jud kaayo ang iyahang kadaot no. Mag-apply ta og horticultural oil using power spray. So mo na ang gamiton as chemical control sa CSI. Kung dili na makaya ang power spraying or pag-spray, pwede ta mudagan og trunk injection. Pero kaning trunk injection mga kaagri, kinahanglan before ta mo undergo sa trunk injection, dapat magpa-assist yun mo sa mga agriculturist na na-assign sa inyong area. Or miskang dili pa kanang wala mo kabalo sa mga peste sa inyong area, no, sa inyong mga lubi na maghatag og kadaot sa inyong kalubin-an, pwede mo muduol sa inyong mga agriculturist no na na-assign kay para matabangan mo sa kanang pagkontrol sa mga damage sa mga peste sa inyong area. So kanino naatay trunk injection, pwede ta mag-apply og systemic pesticides or botanical. So ang atong buhaton ana no, ang gibuhat ana nila dira gikan sa ground no, 1 meter gikan sa ground, nagbangag sila, nagbarina sila, unya ilang gibubu ang chemicals. So naa ta sa biological control. So sama sa kung giingon gaina, naatay biological control no. Pwede nato magamit sa kalubin-an. Naatay mga natural enemies no, na mga natural na kaaway na pwede mutabang og sugpo no, especially kaning sa CSI. So makita nato sa atong mga screen naatay mga predatory beetles no or kanang mga ladybug na mga insekto na naas atong screen no. Dako kaayo ni siyang ikatabang no sa atuang area kay para masugpo niya ang peste na makadaot sa atuang lubi. So muna siya na mga predatory no
Kani siya, mga ladybugs, mga moth, no? Isa na siya na pwede makatabang sa atoang pagsugpo, no, sa CSI. Kani Cumprillia calwanica, mga putsukan na pwede mo tabang sa kanang pagsugpo sa CSI. So ingon ani ang buhaton, no, kung naatay mga kuan, kung naay grabe ang infestation, so kani siya nakita niyo sa inyong mga screen, kuan ni siya kanang mga natural enemies, no, mga kaaway ni, mga natural na kaaway sa CSI na pwede mo patay sa iyaha. So kani siya ato na yung naisgutan ganina, no, sa culture management, leaf pruning or not pruning, fertilization, creating favorable microenvironments for predators and parasites and other natural enemies. So kinahanglan gyud na kung dili nato kinahanglan mag-spray, dili sa gyud ta mag-spray kay para mapanalipdan nato tong mga natural enemies sa atuang area na pwede makatabang, no, sa pagsugpo sa mga peste. Chemical control, muna na siya ngayon, biological control. Okay, so diri na punta sa sooty molds, no? Sooty molds from mealybug. So kabalo ko mga ka-agri nakabasing kaila mo kung unsay mealybug. So makita na to sa mga screen, no? Makita na to itong-itong or mura siya og agup-op. Ang rason ana tungod sa mealybug. Unsa maning mealybug? So ani ang dagway sa mealybug. Okay. Unsa man ang mealybug? Usa ka gamay nga insekto ug murag gitabunan og gapas, no? Makita na to sa screen. Kini musuyop sa duga sa dahon sa lubi ug kasagarang makita sa batan-ong dahon ug bunga sa lubi. Ang dahon mahimong yellow, malaya ug pwede mga tagak. So muna siya ang mealybugs. Ang mealybugs food nagpagawas na siya og honeydew, no, kanang tamis na likido, no, nga pwede tubuan sa atsa sooty molds katong agup-op, no. Muna hinungdan nga nung naay sooty molds. Kasagaran pod naay mealybug naa siya'y lamigas. So unsang may purpose sa lamigas, no, sa atong mealybug? Ang lamigas mao ang nag-atiman sa mealybug aron dili siya mamatay ug mupaspas ang ilang kadaghan. So dako kaayog impact ang kanang amigas sa mealybug. So unsa man atong buhaton, no, para makontrol nato ang mealybug sa atoang area. So naatay cultural method na ato ang gamiton. Kinahanglan unsa atong buhaton, kinahanglan kanunay inspeksyonon ang atuang area o atuang kalubinan kung makakita tao para makita nato ang mealybug. Putla og ilabay ang grabing nataptan nga dahon sa mealybug. Unya, kinahanglan pod ang tama ug maayong pag-abuno kay para maiwasan nato ang kanang infestation, no, due to mealybug. So naatay mechanical control unsa atong buhaton sa mealybug, sa mechanical control. Kuhaon nato og punito nato, no, naa man ay sa atoang mealybug manggod naa na siya mga colony or kanang nagtapok-tapok na dagko na mga gapas. Pwede nato na siya gubon para maguba ang ilahang balay. Sunod, kung dili pa kayo daghan ang infestation sa mealybug, pwede nato hugasan ang dahon gamit ang kusog kaayo na tubig. Sa biological control, no, diri na makita nato sa inyong mga screen, no, naatay mga natural enemies sa mealybug. So kani siya, no, na mga lacewings, no, pwede ni siya mutabang og kanang control or kanang muatabang sa patyon nila ang mealybug para dili mudaghan ang ilahang kadaot. So muna akong giingon ganina, management of mealybugs, leaf pruning, fertilization o katong release og biological control. So sa chemical control gihapon sa mealybug, pwede gihapon ta mo gamit og mga insecticide sa mealybug, pero ato la pong gamiton sa saktong dosage niya. Okay, sa aphids. So, kabalo kong kaila mo aning aphids, no? Ang aphids, isa siya sa pwedeng makadaot sa atuang lubi. So, ang aphids, mao ang gagmay nga humok ug itom, no? Green, tanawa sa inyong mga screen nga insekto nga musuyop sa bag-ong dahon, no?
musuyop sa duga sa batan-ong dahon sa lubi. Kasagarang makita nato ni sa bag-ong dahon or sa katong seedlings na mga lubi. So sa cultural method nato sa atuang aphids, tangtangon og ilabay ang mga dahon nga grabe ang iyahang infestation. Limpyuhan ang palibot, kinahanglan limpyuhan. Unya, ipabilin tong mga kanang kung dili kinahanglan mag-spray no. Naamantay mga ladybug, katong niingon ko gayon na ladybug, lacewings no, na mga mananap na mga natural enemies sa palibot sa atong kalubinan na pwede makatabang. So, kung kaya natong dili mag-spray para mapanilipdan kini ng mga mananap, mas labing maayo. So, muna siya, management of aphid infestation, removal of infested leaves, spraying of vegetable oil. So, pwede ta mo gamit og oil no para sa pagsugpo sa infestation sa aphids. Okay, so kani ang next is ang slug caterpillar. So kaning slug caterpillar no, tan-awon nato sa screen nato mga kaagri, so sa atong mga dahon sa lubi mura nahutdan siya og ay mura tanggal ang iyang gipangkaon ang iyang mga dahon o nagpabili ng iyang mga tukog. So ang cause ana niya is ang slug caterpillar. Mukaon sa tissue sa dahon sa batan-ong lubi. Muna siya ang kanang damage siya kuan sa slug caterpillar ug mahimo nga skeletonize no, masging skeleton ang dahon sa lubi. So ang kuan ana niya is ang iyahang damage ana niya o ang naka-damage ana niya is ang slug caterpillar. So unsa man atong pwede buhaton no? Pwede ta mo collection of destruction of pupal cocoons and light trapping. So atong kolektahon ang mga ulod no? Kolektahon nato ang mga ulod sa slug caterpillar gamit ang gloves. Of course, kinahanglan ta mag-gloves kay nganuman ang peste na kanang slug caterpillar naa siya'y tunok na pwede makairita sa atuang panit. Leaf pruning, pwede gihapon ta mag leaf pruning pero dapat PCA recommended gihapon no, pamaagi sa assistance sa mga agriculturists na na-assign sa inyong area. Spraying, pwede ta mag-spray no, gamit ang insecticides or dili mga pesticides na pwede nato magamit sa area. Biological control, so naatay mga biological control no na pwede makatabang ani sa pagsugpo sa slug caterpillar, sama anang mga langgam or kanang mga putsukan. So kana sila ng mga natural enemies, dako na sila ikatabang no para pag-control pud sa slug caterpillar. Okay, so dili na ta sa last na bahin na peste na pwede mo atake no sa atuang lubi, kaning rodents or kaning ilaga no, kaning vertebrate pest no na ay backbone na peste. So kani atong ginatawag na ilaga. So para sa take note pud mga kaagri no na ang scientific name sa ilaga is Rattus medanensis. So muna iyahang scientific name. So unsa man ang mga kadaot sa ilaga no? So makita nato diri mukagat sa batan-ong lubi or young nuts. Mahimo kining magbukas og bangag or bangaga niya ang mga bunga sa lubi aron makainom sila og tubig ug makakaon sila sa unod. So muna iyahang mga kadaot. Tungod niini mahimong mahulog ang bunga og dili pa mo mature. Unya, mao na siyang hinungdan na pwede mo ubos ang atuang ani. Pwede po siya mukaon sa atuang coconut seedlings no, sa bag-ong dahon or shoot sa lubi, hinungdan sa pagkalaya or pagkamatay sa atuang mga seedlings. Tungod sa iyang kinitkitan, pwede kaning mahimong masudlan sa fungi o bakterya nga makadaghan sa iyahang kadahon. So unsa may mga timailhan na giatake no? Giatake ang kanang lubi og bakuka og lubi og kanang ilaga. So naay bunga na naay dunay marka or kagat no, o naay bangag. So munay timailhan na giatake siya sa ilaga na naay ilaga sa inyuhang area. Naay bunga na nahulog na wala pa ni mature. So kanang mga nahulog na mga bunga dira base nang hinungdan ana is ang ilaga. So naay tae sa palibot no, mga tae sa ilaga na makita lang sa palibot.
na ay seedlings na gipangkit-kit o gipangkaon na mga dahon or katong mga shoots, so mo na hinungdan ay mo na timailhan nag-atake ang atuang kalubinan o ilaga. So unsa man atong angay buhaton? So tanawa sa management measures nato na atay banding gamit ang kanang sin, no? Kung naatay baiting or mga pain na pwede nato gamiton sa ilaga. Take note pud mga kaagri na kinahanglan hingluan nato ang palibot sa ato ang lubi pinaagi sa pagtangtang sa mga sagbot or basura o tapok sa dahon nga mahimong taguanan sa ilaga, no? Kay para dili sa dito magpundo, so ato siyang hingluan ang palibot. Ilabay kuhaon nato og ilabay ang mga bunga, no? Katong gikit-kita nila kay para wala na sila'y mahimong pagkaon. Unya, syempre, i-monitor ang kalubinan aron masayran dayon nato kung adunay pagsaka sa populasyon sa ilaga. So kani sa mechanical control, pwede ta mo gamit og trap, no, kaning baiting. Ay sa chemical control pwede ta mo gamit og mga traps, no, atong painan ang atuang ilaga para kini sila mamatay. Pwede po ta mo gamit sa chemical control, no? Gamit ang baiting or kanang hilo, paina nato sila og hilo. Pero take note lang pud mga kaagri na sa pagpain nato og hilo kinahanglan i-consider gyud nato ang mga palibot kay basin na ay mga kanang mga bata, mga hayop na dili mao ang atuang target, no, sa atuang pain basig sila ang atuang mapatay. So dapat atuang buhaton ang pain, ibutang lang gyud nato sila, ay ibutang lang gyud nato ang pain sa katong agianan sa ilaga. Okay, so okay, no mga kaagri, no, so maulang to ang atuang kasagarang peste na pwede mo atake sa atuang kalubinan. Ayan, daghan kayong salamat Ma'am Hazel, no. Ayan, very informative kayo ato ang topiko karon. Kabalo ko siguro daghan nang na-take note ato ang mga farmers diha karon nga nagtan-aw sa ato ang live. Ingon ko naputol ta sa radyo pero pwede ta mo continue og tan-aw, no, maminaw og butan-aw. Mo take note sa ato ang Facebook live kay naka-live pagyapon ta karon tak naa. Yan, so si Ma'am Hazel po is nagikan, balik ko na ako, nagikan siya sa PCA Regional Office 11, usa ka agriculturist. Yan. Gipaklaro gid niya, no, mga nagkadaiyang peste. So nado na tay unom nga napresenta nga kani jud ang mohatag og kadaot. Rhinoceros beetle na mention ni Ma'am, Asiatic palm weevil, coconut scale insects, aphids o rodents. Ang part of that, Ma'am, kay naadyo mga pangutana sa tuang Facebook live, no. So natay 5 ka mga persons o mga farmers nga nag-comment yun. Puro ni mamalitay, Ma'am. Respect na gitarig mga buyer. So naay nangutana diri, Ma'am, si Ma'am Leomi B. Carmen. Tingo ba na lang nagtubag, Ma'am, ha? Yes po. Kay puro palit man ang pangutana, Ma'am. Asa ta kapalit og GMF, Ma'am? Mo na ingon ni Ma'am ni Sir Leomi B. Carmen. And pangutana usab ni Ma'am Aida Adino Ladira. Asa po daw makapalit og pheromones? Another, Ma'am, puro palit ginila, ha? Kang pangutana pod nga gikan kay Ma'am Emmy Rujas Andrino, asa pod ta pwede makapalit og trunk injection para sa lubi. Okay, no? So maayong hapon usab sa tanan. So katong bahin sa GMF, no, ang Davao Research Center, no, nagabuhat og katong green muscardine fungus na pwede nato siya mapalit. Kung gusto ninyo og GMF, naaman tay mga agriculturist sa ato ang mga area na na-assign, duol lang mo sa ilaha kay para matabangan mo sa pag-purchase, no, sa GMF na pwede ninyo magamit sa inyong area. Regarding sa pheromones po, ang pheromones mao gyud ni ang pinakakuan kay ang pheromones manggod dili ni siya nagagikan diri. Na ay mga agri-supply na kanang pwede mo mangutana kung naabay pheromones. Pero ang pheromones manggod is kanang i-kuan pa siya kanang i-order pa siya sa gawas, kadili man siya diri sa Pilipinas, so i-order pa siya. So nay possibility na maglisod ta og palit og pheromones, but naami mga farmers, no, naami mga farmers na kanang naa sila'y contact sa gawas na nagatingog og palit og pheromones. Muna akong ingon sa inyo, ha, mga kaagri, kung naamoy mga agriculturist na assign sa inyong area, duo lang mo sa ilaha kay kana man gud na mga butang kana mga pheromones
lisod siya kanang paliton, so muduol mo sa mga agriculturist kay para matabangan mo. Pero kung makakita mo og mga agri-supply na naay pheromones, pwede mo muduol sa ilaha or mangutana mo kung paano sila mag-order ni ana kay para matabangan mo. So, klaro kay ma'am, no? Yan. Yes po. But the GMF, ma'am, baligya ba na siya sa... Yes po, ma'am, baligya jud siya. Ang ginamin ni ma'am nga research, ito ma'am? Davao Research Center, sila ang nagabugna, ma'am, o kanang through laboratory. Yeah, located So, siya di sa... sa Davao, ma'am, sa Davao. Sa Bago Osyero po, Bago sa Osyero Philippine po. Coconut Authority office nila yun dito sa Bago Osyero. Yan. So, napagid ma'am, napatay duha ma'am. Gikan pod kay ma'am Emi, no? Ask ko ma'am, kung maulian pa ba ang lubi nga nagilo na ang dahon? Kung nagilo lang ang dahon sa lubi, posible siyang kanang sa tawagan maulian pa siya, no? Depende sa iyahang yellowing, ma'am, no? Depende sa iyang yellowing kay wala man gud ta kabalo basi kanang yellowing is through nutrient deficiency na siya or dili giatake siya sa mga peste, so kinahanglan magpa-assista. So kung yellowing lang jud ang problema sa inyuhang lubi, wala lang nadaot ang iyahang bud, wala lang nadaot ang iyahang udlot, pwede pwede pa siya maulian. So meaning maka-revive pa siya, ma'am. Pwede pa siya maka-recover po. Recover pa. Sige ma'am, last nga pangutana ma'am, kang Ma'am Alexa Ponce. Ma'am, kanang naigo sa kilat. Di na sakit, no? So unsaon pagtambal para di matakod ang ubang lubi? Okay, no? Kanang naigo sa kilat mga ka-agri, kilat man na siya. Ang hinungdan sa pagbangag or nung masamaran ang lubi is ang kilat. Dira lang mo entry point ang ato ang mga peste kay ang kilat makahatag siya og bangag or kanang makahatag siya og samad sa lubi, which is pwede siya entry point sa ato ang mga peste. So hinungdan na pwede ang peste makasulod ni ana o hinungdan makadahatag og kadaot sa lubi. So mo gina hinungdan po. So factor lang gid siya ma'am, Yes no? po, Ang ma'am, kilat. factor lang so, po siya. Dilag na to pasanginlan ang kilat, no? Yan, so dili po makatakot ang ginad na igo sa kilat. Yes, ma'am, dili Yan. ma'am. So naay adunay kinabuhi ang nakapatakon. Yes po, ma'am. Atong mga So, peste nga wala lang gi-mention. siya ang kilat, ma'am. Murag siya ang hinungdan na bangag, unya ang peste nagyud ang Cause. damage o ang cause ni ana. Ayan. So, klaro ka ito, Ma'am Emmy. And now, so, mga ka-agri, wala na may nangutana good, wala pud nag-text. So, mga ka-agri, sa atong pagbalik, makauban usab nato ang other resource speaker nato, no? Nga mo discuss, ning ato ang pang lesson 12 na nato. So, coconut diseases, sa mga sakit na punta. Ganina is mga insect pest. Kapil na dito ang vertebrates nga rodents. So karon mga sakit na pod nga ni-atake sa ato ang niyog sa atong mga lubi and their management. Kauban nato karon mahimamat po nato atong resource speaker na si Ma'am Charvic Montañez kana uban human lamang sa ato ang pipila ka mga pahinumdom. Yun yung nakadismaya sa ibang mga farmers na hindi nila nagagawang sugar yung sap nila. Nag-start ang Healthy Sweets as a farm na tinawag namin ay Organic Haven Farm noong 2006. Nung nag-financial crisis 2008, that's the time na pinag-isipan namin na paano masustain yung farm dahil bumagsak yung presyo ng niyog. Dito kami sa coconut sugar kasi sa tingin din namin mas mataas yung kita ng farmer. Ang support ni ATI talaga ay yung mga trainings, yung management ng coconut para maging productive siya. At saka nag-learning journey yung mga coconut farmers, isa kami sa binisita, no, para they will learn the technology that we're using and also yung paano gumawa ng coconut sugar. Nag-start itong Marako sa aming paaralan. Nagiging co-op kami dahil po sa mga bata from 4H. Ang pinakamahirap sa process ng paggawa ng coconut shell craft is ang paglinis. Kasi it will go like 3 to 4 stages. Sa tulong ng ETI, nakapag-purchase kami ng 7 equipment para doon sa ating handicraft sa kuko.
Ang Tapo Agriculture Cooperative, nagsugod siya sa association. Ang pangalan sa association sa una, Tapua Agri-Based Farmers and Workers Association. Dako siya gikatabang ma'am ang ETI sa mga ma'am tungkol kay sila po ang nagkandak og mga training sa mga diri. Sa Kuko Pit, dako kay katabang kay magamit nimo siya sa natural nga pamaagi. Nag-start itong Maraco sa aming paaralan. Nagiging co-op kami dahil po sa mga bata from 4H. Ang pinakamahirap sa process ng paggawa ng coconut shell craft is ang paglinis. Kasi it will go like 3 to 4 stages. Sa tulong ng ETI, nakapag-purchase kami ng 7 equipment para doon sa ating handicraft sa kuko. Yun yung nakadismaya sa ibang mga farmers na hindi nila nagagawang sugar yung sap nila. Nag-start ang Healthy Sweets as a farm na tinawag namin ay Organic Haven Farm noong 2006. Nung nag-financial crisis 2008, that's the time na pinag-isipan namin na paano masustain yung farm dahil bumagsak yung presyo ng niyog. Dito kami sa coconut sugar kasi sa tingin din namin mas mataas yung kita ng farmer. Ang support ni ATI talaga ay yung mga trainings, yung management ng coconut para maging productive siya. At saka nag-learning journey yung mga coconut farmers, isa kami sa binisita, no, para they will learn the technology that we're using and also yung paano gumawa ng coconut sugar. Nag-start itong Maraco sa aming paaralan. Nagiging co-op kami dahil po sa mga bata from 4H. Ang pinakamahirap sa process ng paggawa ng coconut shell craft is ang paglinis. Kasi it will go like 3 to 4 stages. Sa tulong ng ETI, nakapag-purchase kami ng 7 equipment para doon sa ating handicraft sa kuko. Yun yung nakadismaya sa ibang mga farmers na hindi nila nagagawang sugar yung sap nila. Nag-start ang Healthy Sweets as a farm na tinawag namin ay Organic Haven Farm noong 2006. Nung nag-financial crisis 2008, that's the time na pinag-isipan namin na paano masustain yung farm dahil bumagsak yung presyo ng niyog. Dito kami sa coconut sugar kasi sa tingin din namin mas mataas yung kita ng farmer. Ang support ni ATI talaga ay yung mga trainings, yung management ng coconut para maging productive siya. At saka nag-learning journey yung mga coconut farmers, isa kami sa binisita, no, para they will learn the technology that we're using and also yung paano gumawa ng coconut sugar. So, sa pagpadayon, no? So, maayong hapon, mga ka-agri. So, ang akong topic niining kahaponon mao ang coconut diseases and management in coconut-based farming system. So, makita ninyo dira sa picture, no? Na ay ginatawag og well-managed na coconut farm. So, based sa picture, no? Kamo na ang mag-assess dira kung asa na bilang ang inyong farm, no? Kung naa ba sa well-managed farm or diri bata sa poorly managed na coconut farm. So, before anything else, no, atong i-explain ang konsepto nganong adunay sakit nga mahitabo. So, sa plant pathology, no, mga ka-agri natay ginatawag og disease triangle. So, unsa man ning disease triangle? So, mo ni siya ang bata kang konsepto sa plant pathology nga nagpasabot nga ang sakit, no, ang sakit sa ato ang mga tanom mutungha lamang kung kompleto ang tulo ka importante nga elemento. So unsa man ni siya ng mga elemento? So naa ang ginatawag nato og ang host, no? Moni kay sa lubi man ta. So ang atong host is ang lubi. Sunod is ang pathogen or moni sila ang mga nag-cause og sakit sa ato ang mga pananom. Then ang ikatulo mao ang ato ang environment, no, or ang atong uma mismo. So
Ang usa ka sakit mo abot siya kung kani silang tulo anaa, no, natay ginatawag og susceptible host. Kung sa Bisaya na siya, no, usa ka tanom nga dali siya mataptan. Sunod na atay ginatawag og virulent pathogen or grabe kakusgan og makatakod nga mga organismo. Sunod is ang favorable nga environment, no, mo ni siya ang ikatulo para mugna ang usa ka sakit. So para naalang mo idea, no, nganong naay sakit nga mahitabo dito sa ato ang mga uma. So unsa man ang nagakos og sakit, no, so natay upat, natay ginatawag og fungi, natay bacteria, natay viruses and nematodes. So sa atong coconut, no, na mag-discuss lang ko og tulo lang ni siya ka major coconut diseases nga makit-an dito sa ato ang mga uma or sa inyong mga uma. So ang primero is kaning ginatawag na to og kadang-kadang. So makita ninyo sa picture, no, makabantay ta ni usahay sa atong mga farm, usahay magtuura ta nga kulang ra siya og nutrients or ang atong yuta baka ha dili siya inana ka tambok mo nang medyo lain ang iyahang itsura. Pero sa sakit, no, ma-incorporate nato na siya sa kadang-kadang nga disease. So, unsa may nag-cause aning kadang-kadang nga disease, no, mga ka-agri? So kani siya nag-cause ani is ang coconut kadang-kadang viroid, no? Unsa man ning viroid, no? Unsa ni siya kagamay kaayo nga makatakod nga molekula. So kung nakaila ta og virus, compare sa virus mas gamay pag yun ni siya, no? So ang iyahang pag-atake ani is musulod siya sa selula sa atong lubi, no? Og makabalda siya sa normal nga pagtubo mo tong nakita nato sa picture, no, nga marag mugbo ang iyahang mga palwa og ang iyahang mga dahon. So ang insaktong paagi sa pagtakod wala pa hingpit nga masabtan. So wala pa gyoy nakatungkad ani mga kaagri kung unsa joy unsay dahilan, no, nga makatakod siya. So apan mahimo kini nga mokaylap sa natural nga mga paagi. So una kini nga natala sa probinsya sa Albay, no, dito sa San Miguel Island atong 1930s. Sunod dito sa Bicol provinces, no, from 1950 og naapod sa Masbate, Samar and Giwan atong 1953. So far diri sa atoa wala pa man pud tay na balitaan ni ato ang coconut kadang-kadang. So kung makita nato sa picture, no, gi-compare diri ang causal organism, ang coconut kadang-kadang viroid. So gi-compare ang iyang size, no, sa fungus, sa bacteria, sa virus o sa viroid nato nga nagcause sa kadang-kadang. So makita ninyo partira gyud niyang gamaya apan ang iyahang epekto sa ato ang lubi dako kaayo, no, labi na gyud sa production. So dito ta sa mga symptoms, no, unsaon man nato pag-ila, no. So sa primero, mamatikdan nato ni siya sa mga palwa, no, makita nato sa mga palwa magdalag ni or naay mga puntik-puntik nga mga yellow, no, makita nato sa dahon. So no, magdalag ang iyang mga dahon. Then sa bunga pud niya, naamang gyud tay mga lubi nga normally ang ilang nuts is lingin gyud siya, no, pero napoy uban nga mga elongated unta to sila, pero pag once ma-affected sila ani mulingin og mugagmay ang ilahang nuts. Unya na ay mga samad or marka sa palibot sa tunga sa ato ang nuts. Sunod ang mga bulak, no, makita nato diri sa picture ang mga bulak niya mugbo siya, no, dili hingpit ang iyang pagtubo. Unya ang sa tip niya mga kaagri is kuan kanang necrotic pasabot, mer siya og namatay, no, nag-brown siya, no, og mukunhod ang gidaghanon sa mga lalaking bulak or ang atong male florets. So kung mukunhod ang atong male florets, maglisod ta para sa atong pollination o mugamay pod ang atong production, no, sa ato ang uma. Sunod isa ka ng iyahang kuan ni sa tunga-tunga niya nga symptoms unsa may atong pansin. So diri mo gyapon mukunhod, no, ang paggawas sa mga inflorescence or sa mga bulak niya. Siyempre kay gamay ra man siya og bulak, so gamay ra pod ang ma-produce na mga buttons or nuts. Nya magkadaghan ang mga leaf spots sa mga dahon. Unya ang mga hibla or fibers, no, nagpabiling naka
pikit sa pitsul or tangkay sa dahon. So dili siya mo bungkag ang atong mga hibla or kanang atong mga ginit sa lubi. Nagpilit ra na siya perminti diraa. So mo na iyahang mga symptoms. Sunod, samtang nagkadako na ang atong lubi, diri na mas mapansin nato no nga ang iyang mga dahon magka gamay. So dito sa katong first picture nato, nakita nato dito nga nagdalag siya, then mugbo unya gamay ra pod ang iyahang dahon, mabalaan jud nato nga dili siya usa ka healthy nga coconut tree. So ang iyang mga leaflets gagmay unya dali mabali or mabungkag. So ang mga iyaha pong mga batik-batik sa dahon no or mga leaf spots, magkadugtong na sila, magsumpayay na sila hantod nga magka-chlorosis or mo brown na ang ato ang dahon. So once madaot na ang dahon sa atong lubi, magkahinay pod ang atong photosynthetic activity mo nang maapektuhan ang ato ang nut production. So ang leaf pod niya no, ang ginatawag nato og crown, mo ni ang kinatibukan niya dahon sa ato ang lubi no, ginatawag siya og crown, magkagamay siya. Then sa pagkadugay or sa ulahi, hantod nga mamatay ang ato ang lubi. So kasagara makita kini siya nga sakit sa mga edad na ng mga lubino na nasa 40 ang mga edad sa atong lubi. Next is ang Phytophthora badrat. So mo na gid ni ang pinaka common sa atong farm. Usahay mo pud ni ang inyo hang ginatawag og naigo sa kilat, no? Nga kanang matingala mo nga namatay rag kalit ning udlutan sa ato ang lubi. So sa kaning sa picture makita gyud nato ni halos no sa ato ang farm. So once gani atakihon no o badrat ang ato ang lubi no, 3 to 9 months lang gikan sa infection, mamatay na gyud na siya no, mamatay gyud siya. So unsa man ang badrat, unsa may nag-cause ani niya? So ang badrat gi-cause siya og unsa man usa ka water mold nga ginatawag og Phytophthora palmivora. So unsa man ni siya no, kani siya ganahan ni siya kung basa or bugnaw-bugnaw ang atong farm. Nya labi na sa atong mga farmers nga usahay masayangan no sa atong space no, daghanon or dugol pagkatanom. So mo ni siya ang prone kaayo dito sa ato ang farm kung bugnaw ang atong farm og sa higher pod nga mga elevation. So unsaon man pagkailap niini, so mo ning grabe siya tungod kay pwede siya sa mga water splash no, kana magtulo nga mga tubig or during kanang mag-ulan no, kanang inig-splash sa tubig ulan, mga dala tong iyahang mga spore, pwede pod sa mga insekto, pwede pod sa mga kontaminadong yuta o mga kontaminadong himan sa uma. So mo ning encourage ang mga farmers gyud no nga maga-sanitize gyud ta sa atong mga gamit no, ini magputol-putol ta og anything dito sa atong farm nga after paggamit ato gyud silang i-disinfect or sanitize using soap or chlorine para maiwasan tong mga namilit didtoan ng mga sakit sa atong mga gamit. So kusog og paspas ang pagkailap sa sakit no, labi na kung naamanta ang Philippines is humid man siya no, pasabot umog siya, bugnaw no ang palibot. Unya usahay pod sa atong farm, same lang pod ang variety sa atong lubi. Unya puro sila susceptible no nga cultivar or variety nga lubi mo na dali ra pud siya mo kailap no. Ang pinakakuan jud sa tanang variety sa lubi is kan ginatawag nato og Mawa hybrid. Siya gid ang labing dali nga matakdan sa badrat. Ang atong mga local tolls no, kasagara nga kanang ginatanom gyud nato sa atong farm, ma-affected lang na siya kung matanom siya sa higher nga elevation. Pero kung normal lang siya, wala siya nilapas og 600 meters, dili gyud basta-basta matakdan og sakit ang atong mga tall varieties tungod kay halos resistant man ni sila no sa mga stress og diseases ni sila. So ang atong Phytophthora or atong badrat ganahan siya kung kanunay ang ulan no, taas ang umog or bugnaw ang palibot ug dili maayo o nga drainage sa ato ang farm mo nang mo daghan siya. So mo ni ang iyang causal organism. So kuan ni siya no, gihimo ni siya dito sa laboratory. So kani mo ni siya ang Phytophthora no, usa siya ka fungi mo na ang iyang porma no nga makadaot sa ato ang lubi. So sa symptoms mo ni ang mga common no nga ang kaning spear leaf nato or kaning pinakabata nga dahon nga wala pa siya ni buklad, mo gid na siya madaot niya. Usahay kung
sulod na or maatake na ang ato ang lubi sa mga Asiatic palm weevil o rhinoceros beetle. So aduna na entry points ang ato ang badrat. So mo nang mo apil pud siya og atake mo nang usahay makabantay ta nga pag once mabali na ning atong spear leaf or kaning pinakabata na nga dahon, naa siya'y medyo lain nga baho tungod kay nalata naman siya, no. So mo kuan gid ni siya, mo magkaanam siya ka brown, then after sapli siya, no, kaning sa ikaduha nga picture. So samtang magka-taas ang panahon, sumuin ani siya, no, ang mga dahon maghinay-hinay na sila og pangatagak hangtod nga ang mabilin mao na lang ning mga dahon sa ubos kaning mga hamtong nga dahon nya. Mo na tong giingon nako ganina nga sulod sa 3 hangtod 9 ka bulan, no, sukad sa pagsugod sa impeksyon, mamatay na gid ang lubi kay magkahinay-hinay man og ka pangatagak ang iyahang mga dahon. So pag once mainani na siya, makulangan na ang atuang production sa atong umakay, namatyan naman tagusa na pud ka punuan sa lubi kay wala nato siya mabantayan. So kung ato pong putlon or atong tungaon ang punuan sa lubi, so pag once natay mga inani sa area nun, bisan pa og nasakit ni siya nga lubi, need nato ni siya nga kuan og cutting permit dito sa Philippine Coconut Authority nga office, kay do na tay balaod nga naga-protect sa ato ang mga coconut trees, no, ang Republic Act 8048 or the Coconut Preservation Act, na bisag imuha pa ng tinanom nga lubi, bisag isa pa na siya kabuok, kuan ginato na siya og cutting permit before nato siya putulon. So kung atong hiwaon ang punuan, no, makita nga basa or humok na ang samad, no, na siya ginatawag og water soak nga mga lesyon sulod sa ubod dito sa lubi. So kung ato ni siyang simuton, baho na siya, no, makita dito na dunot na ang iyahang mga tissue. So ang masamay atong ang maayo nga prevention para sa badrat, sumuni siya mo nang ang PCA, no, or mga assigned agriculturist sa area, before gid mi nagahatag sa among mga project is ginatudluan ang atong mga farmers sa proper spacing. So nganong kinahanglan man nga makabaluta or musunod mo sa proper spacing, no, kay para maayo ang circulation sa hangin. Tapos ang distribution sa sunlight or sa init nga gikan sa atong adlaw is pantay siya tanan nga makasulod sa ato ang uma or maigo ang atong mga lubi. Kay pag once manggo diri na ta sa high density planting. Sa bag-o nato karon nga recommendation, no, nga 1 hectare is 143 seedlings na siya. 9x9 triangular nga kuan method. So kaning isa high density, imbis na 143 gi 200 ninyo dito pagtanom sa inyong farm. So mo nang moabot na ang pagdagko na nila, dugol kayo sila, tapos ang ilang mga dahon mag-abot. So ang atong farm landong na siya tungod kay dili na makasulod o even ang ato ang sunlight. So pagkuana na ang circulation pod sa hangin, no, dili maayo. So mo nang mas dali ang pagkaylap sa mga peste og sakit, kay ang taas nga umog, no, og kanang pagkadigkit sa atong mga tanom, no, makapadali na siya, no, sa pagkaylap sa mga sakit sama sa badrat og leaf spot or other nga mga fungal diseases. So next is kaning naatay kanang regular nga field sanitation. So ina-promote man gyud nato karon, no, nga para sa usa ka malahotayon nga pagpanguma, ato gyud untang likayan nga dili kita magamit og mga pestisidyo. So mo na nga field sanitation gyud ang ato ang encourage, no, sa atong mga farmers or atong gina-advise. Tapos pod kung inyong mga farm is waterlogged siya, dapat naatay maayo nga drainage, kay pag once manggod dili ta naga-sanitize sa atong farm, hugaw ang atong farm, tapos kuhan pa gyud siya kanang mapunduhan siya og mga tubig, munay ganahan sa atong mga causal organism, labi na gyud sa atong mga fungus or mga fungi, no, nga mga organismo, dali ra kayo sila mo gawas dito sa atong farm. Sunod is pwede nato nga panghimuon nga pang-prevent. So natay primero is pag once manggod maapektuhan na gid ni siya, ato na gid ni siyang tumbahon. Pero mo lagi to before nato siya tumbahon, paton siya cutting permit. Then after sunugon nato siya, no? Kung kuan, pero dili lang pud siguro kay na grabe kay bawal pud ra bata magsunog karon, no? So napod tay spraying kung dili na gyud makaya aning
duha kaning ginatawag na to og cultural nga management. Kana bang sa imong farm halos 10% na sa imong coconut trees is affected, so man ang gina-recommend na siya na magamit na taog, mag-spray na taog mga chemicals og katong same sa mention ni Ma'am Hazel gaina na kaning trunk injection using mga systemic nga mga fungicides, no? So dili lang kay nato i-tackle kung unsa na mga fungicides dira kay promote man ta og organic nga farming. So next is kanang atong ginatawag og leaf spot diseases. So makita pud nato ni sa atong uma pero murag dili kay nato ni ginapansin no isip na mga farmers kay dili man pud basta dili lang pud kaayo siya severe, dili pud kaayo siya makadala og kadaot sa atong mga uma. So unsa may causal organism ani fungi gihapon, so kasagara sa sakit sa atong lubi is fungus ang cause. So unsa man ni siya mga batik-batik no sa dahon. So mas daghan ni siya usahay duha ka nga mga causal organism ani niya no, ginatawag nato siya Pestaloopsis palmarum og Helminthiosporium no nga mga fungus. So mukatap ni sila pinaagi sa ilang mga spores nga madala sa hangin no, talsik sa ulan, mga insekto og pinaagi sa mga mechanical nga pagbalhin gikan sa nataptan nga palwa ngadto sa himsog nga mga palwa. So ang fungi mo to siya ang hinungdan nganong magbatik-batik ang atong mga dahon. So ang bantayanan lang ani is kanang dili gid kaayo mo severe kay pag once mudaghan na ang iyang batik, so didto na pud nga maapektuhan na pud ang ato ang photosynthetic activities para sa ato ang lubi. So mo na siya nga dira lang nato siya ma-control no, control nato siya katong samtang gamay pa siya, bali early detection no. Sunod, ang leaf spot nato is ga-infect siya, wala siya pili gikan sa bata or sa mga seedlings hantod sa mga namunga na nato nga lubi iya paghihapong maapektuhan. So unsa may kuan ani no, unsa may ginagamit nato, so ato ra gyung palig-uno ng ato ang mga tanom. So pagwas manggudin ani kulang ra na siya og abono. So mo na nga mag-abono gid ta atong tawag ani kanang atong sige na siya i-practice no per me nga mag-abono gid ta sa atong mga kalubihan, dili lang nga magsigira tag kupras no pero walay abono-abono kun dili kada human nato og kopra no mag abono gid ta aron nga mo-weak baya na siya no ang body or ang system sa atong coconut no, same ra na siya sa buntis nga babae na pag magpanganak weak na siya mo nang kinahanglan siya at imanon atagan siya og sakto nga abono nga iyang gikinahanglan aron siya maka recover. So sa leaf spot no, primero ana niya gamay pa na siya no, yellowish brown lingin or pwede po siya oblong dito sa mga dahon. Kadugayan samtang magkadugay siya no, magkatigulang magkuan na sila magtapukay na hantod nga ang iyang spot is mudako na siya, hantod nga murag malaya na ang atong mga dahon no, mga laya na. So masama na to pagkabalo nga ang naga-cause ani is fungi. So pag once atong tan-awon kana siya nga dahon na kay mga makita diraa nga mga gagmay nga lingin-lingin no, muna na siya ang bunga sa fungi nga pag once ato na siyang matarog mura na siya abog nga mo disperse dayon. So mo na spores sa atong mga fungi mo nang dali ra kaayo siya mo katag tungod sa iyahang kagaan no, dali ra kay siya malupad. So unsa may atong mga prevention, so kung naata sa nursery no, kinahanglan nga dili siya dikit. So kung atong naga-practice nga natay nursery sa atong area, so dili siya kinahanglan nga dikit-dikito no, 60 by 60 centimeters ang kalagyon niya para makahatag siya og kanang maayo nga environment sa iyahang pagtubo, labi na gyud sa pag-spread sa iyahang mga dahon. So kung pag once makita na nato nga naanay mga gagmay dito na mga naapektuhan sa leaf spot, so hinahinayon na nato siya og tanggal din atong sunugon tong mga dahon. Dili na nato hulaton nga mas mo grabe pa usapan nato pang kwaon. So abod pod ang overcrowding kay mo na ni siya no, katong dili makatarong og circulate ang atong hangin. So mo na siya. Sunod is dirian na gyud no, kung dili na gyud makaya, so naapod tay gina recommend nga mga fungicides no.
kung grabe na gyud, kung 10% na sa inyong tanom dito sa inyong farm is affected na siya. So naatay ginatawag og Vetigan Blue Captain 500. So naa na siya 3 tablespoon per gallon of water every 15 days, no? Kung kani siya nga imuhang seedlings or imuhang lubi is bisan pag sige na kag abono mo balik gihapon siya mo nang magkinahanglan na ta mag-spray og fungicides. So sundon lang nato ang mga recommended rate dito nga mabasa nato sa label sa mga fungicides nga atong gamiton. So ang gina-recommend pod sa PCA ani nga abono is ang atong potassium chloride or the muriate of potash, kay mo ni siya makatabang nga mapugngan ang pag-occur sa mga leaf spots, no? Pagpugong sa pagtungha, no, sa mga batig sa dahon sa ato ang lubi. So kana lang sila na mga mga sakit ang ako ang i-discuss tungod kay mo pud na sila ang common sa ato ang area. So nagiingon diri ang to be responsive is good, yeah? To be proactive is better. To be diligent is the best. Kung sa Bisaya pa, ang pagtubag dayon sa problema maayo, no? Ang paglihok sa dili pa kini mo grabe, mas maayo. Apan ang kanunay nga pagmatngon o pag-atiman mao ang labing maayo alang sa atong panguman. Ang hinaot ko na after ani nato na mga discussions, no, or trainings, no, mahimo mong mga diligent nga mga coconut farmer kay para matawag mo og best coconut farmers. So natay ginaingon nga aim for prevention not eradication, kay sad kaayo ning mahurot og kaputol ang atong kalubihan, no, tungod kay wala ta naka prevent, wala nato na early detect ang mga sakit nga naa sa ato ang pumasok. Kung sa inyong farm dili mo dili mo kanang confident nga kung unsa ni siya na mga sakit, pwede ra gid mo manawag sa inyong mga agriculturist aron mabisitahan ang inyong mga farm ug mahatagan mo og mga sakto, no, nga mga technical assistance para mas madali ang pag-prevent sa mga kung unsa man ang naa sa inyong farm nga maghatag og kadaot. So diri lang siguro tama og daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Hinaot nga daghan mo og nakatunan karong kahapon. Ayan, thank you kayo Ma'am Charvic. No, once again po ang ato ang speaker for lesson 12 nga yung gidiscuss ni Ma'am is may tungod sa coconut diseases and management. Ayan, so dargata sa unahan Ma'am, no, basi magud na ay mga pangutana. Yan, so tagaan na to gigayon nga sa pagtubag sa ilang pangutana. So zika mention ni Ma'am natay tulo ka major diseases nga nag-cause o naghatag og kadaot sa to ang coconut. Yan, so si kadang-kadang, motibo na na-mention ni Ma'am, ikaduha is ang bad rot, ang ikatulo is ang leaf spot or leaf blight, ang nag-cause is ang fungus. Yan, o fungi. So, naaw na to sa Facebook kung naabay pangutana. So far, wala pa may nangutana Ma'am. Naniud to pa siguro sila. Yan, so na ay mga comment po diri sige lang katong mga mo pay pagsulod, no, pwede ra jud kayo niyo i-review ang ato ang live maman aning live, pwede niyo i-review balik-baliko ninyo kay ang mga presentation argid diri and napud tay pwede niyo magamit or ma-tap, no, para ma-review is nata YouTube channel yan sa ATI Davao. So wala naman, so si Ma'am kay nagangyo magos si Ma'am og presentation on diseases, mga different diseases. Yan, siguro bago ulang po si Ma'am nakasulod si Ma'am Helen Dockery. Maying hapon kanimo Ma'am, mayong pagkat-on. Ayan. So mga ka-agree, kung wala naman tayong mga pangutana, no, wala po yung nag-message. Sa mga wala pa naka-follow sa ato ang Facebook page, so maari po natong i-follow ang ATI Davao Region sa inyong Facebook account aron na mahimong updated sa ato ang tulumanon sa masaganang kukubuhayan o sa uban pang mga programa sa ATI Davao Region. Ug naabay klase nato sa ug naapatay mga klase no susunod pa karong Thursday. Another na pod nga resource speaker atong mahimamat to discuss on continuation na nito ang pest and management. Nga gika-mention una ni Ma'am is ang sagbot usapod ka peste nato dira sa kalubinan.
Yan, bisita lamang ang ATI Davao Region Facebook page para sa atong mga aired episodes. Kinaato dito gikan sa unang episode, gikan nag-launching jud na dito para ma-review gid ninyo, para maka-take note mo sa inyo, masulat sa inyo notebook. Ug dinhi lamang siguro ma'am no, kutob ang ato ang programa. Oras na to karon is 2:16, alas 2. Dugay-dugay kita ron. So dugay-dugay po siguro nakapaniud to. Pasensyahay lang gid siguro nagutman mo diha. Siguro at least man lang nag-learn pud ta. Naiunod ang ato ang kaalam mo atong pang-isip karon. So dinhi lang ta kutob ma'am ug atong programa karong adlaw sa makausab. Ako ang inyong kaagri Ruby. Mag-uban-uban ta sa sunod nga episode, karong episode 9, karong Huwebes, June 20 ay June balik na mata, July 2, Huwebes, sa atong tulumanong masaganang kukumuhayan, School on the Air, Coconut Production and Processing Season 4, Dalaygon ang Diyos. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP, kayang-kaya! Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na dito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroon ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP.